Teacher Stella Kimbo, ekonomista ng bayan, serbisyong mabilis, may puso, walang pinipili. Ngek-ngek mo. Teacher ka pala? Bakit pumayag ka na mawalan ng confidential fund ang Department of Education? Hindi mo ba alam at maliwanag sa'yo na ang layunin niyan ay protektahan ang mga estudyanteng nais lukuhin at iligaw ng makakaliwang grupo? Bistado na kayo Alam na namin ang galaw nyo Ikaw ang unang naglaglag sa vice-presidente. Kunwari nasyak ka pa nang sabihin mong maging ikaw hindi mo maintindihan kung paano ginastos ang 125 million na confidential fund ni VP Sara. Kailangan talaga na sa budget deliberation mo ipagsigawan yung pagkalito mo. Hindi ba dapat sabihin mo sa opisina ni VP Sara na, "Uy, hindi ko maintindihan kung paano nyo ginastos ang 125 million confidential fund nyo. Pakipaliwanag nyo bago ako sumalang sa deliberation." Ganyan sana. Yan sana ang tama Pero yan ang plano nyo Yung gulatin ang Office of the Vice President at pasamahin ang imahe sa mga Pilipino. Alam mo kasi na naka-live ang deliberation at nakatutok ang mga kamera ng media nakakampi nyo Puso mo, puso mo. Pagbigyan mo ako. Ngayon lang to. High blood ako sa Kimbo na to. Ngayon lang napagtanto ng katiting na kukote ko. Nasa umpisa pa lang ng budget hearing nyo ginamit nyo maging si Sandro. Diba siya ang nag-raise ng motion na i-terminate agad ang pagdinig sa budget ng Office of the Vice President? Tapos sinang-ayunan nyo. Itong tatlong itlog lang na ito ang nag-object dito. At hindi pumayag na i-terminate agad ang pagdinig sa budget ng OVP. Pero parte na pala yon ng plano nyo na hindi nyo didinggin ang budget ng OVP. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para makasagot. Hindi nyo binigyan ng pagkakataon para makapagpaliwanag. Tapos magsasabi ka ng hindi mo maintindihan paano nagastos ang 125 million na confidential fund. Hindi nyo tinanong Terminate nyo agad ang hearing kung sana hindi naman nagpagamit itong si Sandro. Sana natanong nyo yan bago kayo nag-deliberation sa Kongreso. Umamin ka nga, Sandro. Tambalos-los ka rin ba? Nagpatangay ka ba sa plano ng tito mo? Hindi mo ba nakita ito? Matalinong bata ka. Palihim ka din bang tumitira kay VP Sara? Hala, ang seryoso mo ngayon High blood ka ngayon Kahit sa intro, hindi mo man lang ako pinabira. Parang sa'yo na itong channel na ito Parati akong nagla-like sa video mo. Parati kong sinishare ang video mo. Loyal subscriber mo ako. Magpapa-member pa ako. Kaya pagbigyan mo ako dahil kulong-kulo na ang dugo ko. Ngayon ko lang napagtagpi-tagpi ang mga pangyayaring ito. Ngayon ko lang naisip na talagang tinarantado ang vice-presidente ko. At hindi ako makakapayag na ginawa nila ito sa kanya. Kung sino pa ang may malasakit sa bansa, siya pang ginawang masama. Kaya pwede ba tumahimik ka at makinig ka muna? Okay. Balik tayo sa pagiging teacher niya. Sa halip na tulungan mo si VP Sara dahil siya ang secretary ng Department of Education, kumampi ka pa kay Iska. Simple lang naman sana. Sa halip na suportahan mo ang taong nagpapakapagod para sa mga bata, mas pumanig ka pa sa mga nangunguha ng bata para dalhin sa Maynila at magwelga. Anong klaseng teacher ka? Binisita ko ang Facebook page niya at dito ko napagtanto na pinklawan pala to. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang ba, pero tignan mo naman, namumutawi ang pink sa kulay niya. Pinklawan ba to nung nakaraang eleksyon? Paki-comment nga kasi hindi ko nasundan ang pangalan niya noong kampanya. Tapos ito may pink at green na. Namamangka ka ba sa dalawang ilog, madam? Green para kay Sara, tapos pink para sa kabila. Wawa, politikong-politiko ang galawan natin Alam mo, sa totoo lang, Representative Kimbo, bilib ako dati sa'yo. Pinapalakpakan kita sa talino mo noong may hearing kayo sa Kongreso. Tungkol ba sa pag-iimbestiga nyo kay Sibuyas Queen,
Yun bang dudurugin mo ang mga resource persons sa mga binabato mong tanong? Pero naglaho ang aking paghanga nang kinampihan mo ang mga pasakit sa bansa. Pasensya na kung binibira kita. Hindi ko lang talaga maitago ang aking pagkadismaya. Biruin mo, idol kita, pero biglang lumabas ang iyong sungay at sinuwag mo ang aking VP Sara. Hindi ako makata, pero alam kong tatagos ito sa puso at isipan ng madla. Balikan natin paano ipinagkaluno ni Kimbo si Vice President Sara at ikaw na ang humusga. Kung sang-ayon ka sa mga sinasabi ko kanina pa, maaari bang pakilike mo naman ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa ating channel, kabayan. Kung hindi naman pagmamalabis ay maaari ka din bang mag-comment nang mapulsuhan namin ang iyong saloobin. Madam Speaker, ang totoo po ay nagulat din po ako nung mabasa ko ang mga balita na tila nagastos po sa loob ng 19 days at tinanong ko po ang COA at tinignan ko po ang mga iba't ibang mga reports. Pero hindi po ito nagastos sa loob ng 19 days, kung hindi 11 days po. Hello everyone, from Philippine Star, Representative Stella Kimbo Bear that the Office of the Vice President used or spent the 125 million pesos confidential funds not in 19 days but in 11 days. So kung marinig mo yun, mawiwindang ka talaga na parang, ay, bakit? Siguro. Or paano yan? Hindi naman yan pwedeng gamitin sa sweldo. Bakit ganon? Ang bilis naman. Lalong-lalo na kung hindi ka bumoto kay VP Sara Duterte. At lalong-lalo na kung meron kang ambisyon na tumakbo bilang. Anyway, etong sasabihin ko, baka lang, baka. Okay, so definitely the 125 million pesos has been requested by the Office of the Vice President para nga dun sa kanilang mga proyekto at mga programs. At yan ay nasabit na kung saan gagamitin. So, nung na-release ito, dahil ito ay requested ng August, na-release ng December 2022, alam na nila saan. Saan mo pupunta? Sinong babayaran? At kung baka lang. Sinasabi ko lang baka, relax. So, baka lang. Okay, also, COA will now check kung dun ba napunta, dun ba ginamit yung amount na yun base doon sa kanilang proposed programs and projects. Yan yung gagawin ng COA. Kung bakit ang COA report will be coming out by November yet, ay tanungin ninyo kung bakit. Kasi maraming nag-aapura. Bakit hindi January? Bakit nung Pebrero hindi binigay ang COA report na yan? Ay tanungin nyo nga ang COA. Pero ang sagot ng COA dahil kulang sila sa tao. So, abangan natin dahil sa November pa lalabas yung kanilang audit report about that. Okay, also, kung bakit nga ba in 11 days, no? Is it because, baka lang ha, is it because dahil may policy na whatever office, government office or agency na may excess money, by the end of the year, kasi December yun, by the end of the year, ay, di ba may policy na ibabalik sa DBM? Check on that. So, I'm just saying, baka lang. Meantime, relax. Abangan natin nga yung COA report and other explanations from the Vice President herself. Bye-bye.